Kumusta mga mahal kong kaibigan? Ngayon gusto kong makipag-usap sa inyo tungkol sa isang napaka-espesyal na bagay na maaring magbago ng inyong kalusugan at kagalingan, lalo na kung lampas na kayo sa edad na 50, 60 o 70. Alam mo ba yung berdeng halaman na karaniwan sa kusina bilang pampalasa sa pagkain? Oo, yun ay yung balanoy. Ang hindi alam ng karamihan ay ang simpleng halamang ito ay may tagong sinaunang mga lihim ng pagpapagaling na ipinasa-pasa sa iba't ibang henerasyon at kultura sa buong mundo. Sa sinaunang India ang balanoy, lalo na ang uri na tinatawag na tulsi, ay labis na pinahahalagahan, kaya tinawag itong reyna ng mga halamang gamot. Hindi na nakapagtataka. Napansin ng mga pantas na Indiano na walang sakit ang kayang lumaban sa mga kakayahan nitong magpagaling. Ginagamit nila ito araw-araw hindi lang para palakasin ang katawan, kundi para magdala rin ng kapayapaan at linaw sa isipan. At hindi lang mga Indiano ang nakatuklas ng berdeng kayamanang ito. Pinahahalagahan din ng mga sinaunang Ehipsyo ang balanoy, kaya ginagamit nila ito sa mga sagradong ritual na mumipikasyon ng mga paraon. Isipin mo kung gaano kahalaga sa kanila ang halamang ito para gamitin sa mahalagang bagay. Sa sinaunang Gresya, sumisimbolo ang balanay ng paglilinis at siglang buhay, habang sa mga tradisyong Aprikano, ginagamit ito bilang natural na antibiotiko. Matagal bago pa naimbento ang mga makabagong gamot. Nakakamanga, hindi ba? Paano nagkakapareho ang pananaw ng magkaibang kultura na pinaghiwalay ng dagat at bundok, walang internet o telepono, pero pareho ang konklusyon tungkol sa kapangyarihan ng halamang ito? Hindi ito nangyayari ng basta-basta. Kapag maraming sinaunang sibilisasyon ang nagkakatulad ng kaalaman, sulit itong bigyang pansin. At ang pinakakawili-wili dito, na yun na may lahat tayong teknolohiya at modernong mga laboratorio, kinukumpirma lang ng agham ang mga bagay na alam na ng ating mga ninuno based sa kanilang sariling karanasan. Natuklasan ng mga siyentipiko na ang balanoy ay parang isang botika na nasa anyo ng dahon. Punong-puno ito ng mga antioxidant na lumalaban sa pagtanda ng mga selula, mga essential oil na nagpapakalma sa ating nervous system, flavonoids na nagpoprotekta sa puso, at mga anti-inflammatory na compound na nagpapagaan ng sakit. Parang bawat dahon ay isang maliit na natural na laboratorio kung saan 12-12 ng mga compound ang nagtutulungan ng perpektong magkakasundo para mapanatili ang balanse ng ating katawan. Pero ano nga ba ang ibig sabihin nito para sa atin, lalo na paglampas ng 50 taong gulang? Gusto kong ibahagi sa inyo ang 6 na kamangha-manghang benepisyo ng tsa mula sa halamang ito sa ating araw-araw na buhay. Una, ang pagalis ng sakit at pamamaga. Alam mo ba yung pananakit ng kasukasuan na lumalabas tuwing umaga o kapag nag-iiba ang panahon? O baka yung pananakit ng kalamnan pagkatapos ng aktibong araw? Ang balanoy ay may dalawang espesyal na compound na tinatawag na eugenol at linalol na gumagana sa paraang katulad ng mga gamot gaya ng ibuprofen. Pero wala yung mga side effects sa tiyan at bato na dulot ng maraming gamot. Natural nilang hinaharangan ng mga sinyales ng sakit sa katawan, kaya nagbibigay ng ginhawa sa mga may arthritis, osteoarthritis o iba pang chronic na pananakit. At hindi lang dyan nagtatapos. Ang balanoy ay mabuti ring kaibigan ng puso. Habang tayo tumatanda, ang kalusugan ng puso at sirkulasyon ay nagiging mas malaking alalahanin. Hindi ba? Dito papasok ang ikalawang mahalagang benepisyo. Ang mga flavonoid na nasa balanoy ay direktang kumikilos sa mga ugat ng dugo. Tumutulong ito mag-relax at nagpapabuti ng daloy ng dugo. Nakakatulong ito para natural na makontrol ang presyon ng dugo. Nakakatulong din ang mga compound na ito na pababain ang masamang kolesterol at pataasin ang mabuting kolesterol. Nagbibigay ito ng mas malusog na balanse. Dahil dito, nababawasan ang panganib ng mga seryosong problema tulad ng atake sa puso at stroke na pangunahing dahilan ng pag-aalala sa ating mga lampas na sa edad na 50. Napansin niyo ba kung paano tayo nagiging mas madaling kapitan ng trangkaso at sipon habang tumatanda tayo? Nangyayari ito dahil ang ating immune system ay natural na humihina habang tayo tumatanda.
Dito, pumapasok ang ikatlong benepisyo ng tiyaan ng balanoy. Napakayaman nito sa mga antioxidant tulad ng vitamina C, beta-carotene at zeaxanthina na nagpapalakas sa ating natural na depensa. Ang mga nutrenteng ito ay lumalaban sa mga kilalang free radicals, yung mga molekulang sumisira sa ating mga silula at nagpapabilis ng pagtanda. Ang balanoy ay tumutulong din sa produksyon ng mga puting silula ng dugo na panlaban ng katawan, kaya mas tumitibay ito laban sa virus, bakterya, at fungi. Maraming tao na nagsisimulang uminom ng tsaa ng regular ang napapansin na hindi sila madalas magkasakit kahit pa sa mga biglaang pagbabago ng temperatura. Sino ba dito ang hindi pa nagrareklamo sa pagkalimot o pakiramdam na malabo ang isip? Habang tumatanda, normal lang mapansin ang pagbabago sa memorya at konsentrasyon. Ang ika-4 na benepisyo ng balanoy ay nasa kakayahan nitong mapabuti ang mga kakayaang ito. Ang mga essential oil na nasa mga dahon nito ay may nakakakalma na epekto sa ating nervous system. Tumutulong ang mga ito na pababain ang cortisol na siyang hormone ng stress at pinapataas ang produksyon ng mga neurotransmitter tulad ng serotonin at dopamine na nagbibigay ng pakiramdam ng kaginhawaan at kalinawan ng pag-iisip. Maraming matatanda na nagsimulang uminom ng tsaa ng regular ang nagsasabi na unti-unting nawawala ang kalituhan sa isipan nila at napapalitan ito ng mas alerto at nakatutok na pag-iisip. Bukod dito, ang balanoy ay maaring makatulong laban sa mga sintomas ng depresyon, insomnia, at maging sa pag-iwas sa mga sakit tulad ng Alzheimer. Ang ika-5 benepisyo na napakahalaga para sa marami sa atin paglampas ng 50 taong gulang ay ang pagkontrol ng asukal sa dugo. Ipinapakita ng mga siyentipikong pag-aaral na ang balanoy ay tumutulong mapabuti ang pagiging sensitibo sa insulin at makontrol ang antas ng glucose. Isipin ninyo na ang mga aktibong sangkap nito ay gumagana bilang natural na preno, pinapabagal ang pagsipsip ng asukal sa bituka, at iniiwasan ang mga biglaang pagtaas ng asukal sa dugo na napakadelikado. Mahalaga ito para maiwasan at matulungan sa pagkontrol ng diabetes na type 2, isang kondisyon na mas nagiging karaniwan habang tayo tumatanda. Siyempre, kung mayroon ka ng diabetes, mahalagang kumonsulta muna sa iyong doktor bago magdagdag ng anumang natural na paggamot sa iyong pang-araw-araw na gawain. At panghuli, ngunit hindi rin naman pahuhuli, ang tiyaan ng balanoy ay malaking tulong sa ating sistemang panunaw. Sino bang hindi nakaranas ng hindi magandang pakiramdam sa tiyan tulad ng kabag, acid reflux o pagtitibi, lalo na pag tumatanda? Ang balanoy ay nagpapasigla ng produksyon ng apdo at mga enzyme na tumutulong sa pagtunaw ng pagkain, kaya mas napapadali ang buong proseso ng panunaw. Pinoprotektahan din ito ang atay laban sa lason at mabibigat na metal, kaya mas madaling mailabas ng katawan ang dumi at impurities. Ang malusog na atay ay mahalaga para sa ating pangkalahatang kalusugan dahil ang organong ito ay responsabale sa mahigit 500 na iba't ibang gawain sa ating katawan. Ngayon na alam na natin ang lahat ng mga kahangahangang benepisyong ito, siguro ay nagtatanong ka na, paano nga ba ihanda ang tiyaan ng balanoy sa tamang paraan para masulit ang lahat ng benepisyo nito? Malaki ang epekto ng tamang paghahanda, alam mo ba? Ibahagi ko sa inyo ang isang simple at epektibong resipe. Kakailanganin mo na nga isang kutsara ng mga sariwa o tuyong dahon ng manjericano. Kung maaari, piliin ang organiko. 250 ml na na-filter na tubig. Isang hiwa ng sariwang luya na opsyonal ngunit nagpapalakas ng epekto. At ilang patak ng kalamansi na tumutulong sa pagsipsip ng mga nutrisyon. Napakasimple lang ang paghahanda. Pakuluan ng tubig sa isang maliit na kasirola, patayin ang apoy, idagdag ang balanoy at luya, takpan ang kasirola at hayaang nakababad ng mga 10 minuto. Mahalaga ang oras na ito para mailabas sa mga aktibong sangkap sa tubig. Pagkatapos, salain lang at magdagdag ng ilang patak ng kalamansi. Mas mabuting inumin ito ng maligamgam at walang asukal. Para sa pinakamagandang resulta, inirerekomenda akong uminom ng 1 tasa sa walang laman ng tiyan, pagkagising sa umaga, dahil mas maganda ang pagsipsip ng katawan.
Kung gusto mo, uminom ka ulit ng isang tasa bago matulog para makatulong sa pagre-relax at sa kalidad ng iyong tulog. Mahalagang gamitin ito ng tuloy-tuloy ng hindi bababa sa 30 araw para mapansin ang mas malalalim na benepisyo. Maaring inuminan sa araw-araw, pero mas mainam na magpahinga ng 1 linggo kada 3 buwan para hindi masyadong masanay ang katawan. Tandaan mo rin na mas epektibo ang tsa kapag sinamahan ng iba pang malusog na gawain, tulad ng pagkain ng natural na pagkain na sagana sa prutas at gulay. Araw-araw na paglalakad, kahit maikli lang, at mahimbing na pagtulog sa gabi. Ang pagsasama ng mga gawain ang nagdudulot ng pinakamalaking pagbabago. Ang tiyagay na nakasulat sa Ezekiel, Kabanata 47, Talata 12. Sa tabi ng ilog, sa magkabilang pampang, tutubo ang mga punong namumunga ng iba't ibang uri. Hindi malalanta ang kanilang mga dahon at hindi mauubos ang kanilang mga bunga. Bawat buwan ay mamumunga sila dahil ang tubig mula sa santuwaryo ay dumadaloy sa kanila. Ang kanilang mga bunga ay magsisilbing pagkain at ang kanilang mga dahon ay gamot. Ipinapakita ng talatang ito na noon pa sa panahon ng Biblia, kinikilala ng kapangyarihang magpagaling ng mga halaman at dahong inilagay ng Diyos sa ating landas. Mahalagang babala. Bagamat natural ito, may ilang karaniwang pagkakamali na maaring magpababa sa benepisyo ng tsa o maging magdulot pa ng masamang reaksyon, lalo na para sa atin na madalas ding umiinom ng ibang gamot. Ibahagi ko ang 5 mahalagang pag-iingat. Una, iwasan ang pag-inom ng tsaa kaagad pagkatapos ng mabigat na pagkain. Mas mainam na naabsorb ang mga aktibong sangkap kapag walang laman ng tiyan. Mas mainam na maghintay ng kahit 1 oras pagkatapos kumain. Pangalawa, huwag mo lagyan ng puting asukal ang tsaa dahil nagdudulot ito ng pamamaga sa katawan na taliwas sa lahat ng mga benepisyong kontra pamamaga na gusto nating makuha. Kung kailangan mo talagang magpatamis, gamitin ang purong pulot o natural na stevia. Pangatlo, hanggat maaari, iwasan mo ang mga tsaan na nasa supot na nabibili sa supermarket. Kadalasan, nawawala ang karamihan sa mga aktibong sangkap nito habang pinoproseso. Mas maganda gumamit ng sariwang dahon mula sa harden o bumili ng tuyong dahon mula sa maayos na pinagkukunan. Pang-apat, mag-ingat sa paghahalo ng iba't ibang uri ng tsaa. May halamang gamot na pwedeng hindi bagay o makaapekto sa bisa ng mga gamot. Kung umiinom ka ng mga iniresitang gamot, mabuting kumonsulta muna sa iyong doktor. At panghuli, huwag sumuko sa unang mga linggo. Maraming taong umiinom ng tsa ng ilang araw. Hindi agad nakakakita ng resulta at sumusuko na. Ang mga tsa na panggamot ay may paipon na epekto sa katawan, parang ipon sa bangko. Nag-ipon ka ng kaunti araw-araw at sa paglipas ng panahon, naiipon ang interes. Kailangan ng pagiging tuloy-tuloy para makita ang pagbabago. Bago natin tapusin ang usapan natin na yon, gusto kong ibahagi sa inyo ang isang espesyal na recipe na natutunan ko habang pinag-aaralan ang mga kaugalian ng mga taong nakatira sa kabundukan ng Himalaya, na kilala sa kanilang mahabang buhay at sigla kahit na sa katandaan. Isa itong halimbawa ng elixir na pinagsasama ang balanoy sa iba pang makapangyarihang sangkap, na lumili ka ng inumin na may mas malalim na epekto sa kalusugan. Para ihanda ang espesyal na elixir na ito, kakailanganin mo ng 1 kutsarita ng tuyong dahon ng balanoy at 1 kutsarita ng pulbos na luyang dilaw. Ang pampalasang dilaw na iyon na tinatawag ng marami na luyang dilaw. 2 manipis na hiwa ng sariwang luya, 1 kutsarita ng katas ng lemon, 1 kurot ng itim na paminta na tumutulong sa pagsipsip ng luyang dilaw, at 250 la ng na-filter na tubig. Kung gusto mo, pwede ka magdagdag ng 1 kutsarita ng purong pulot, pero kapag maligamgam na ang tsaa para hindi mawala ang mga benepisyo ng pulot. Ang paghahanda ay katulad ng simpleng tsaa, pero may ilang pagkakaiba. Pakuluan ng tubig kasama ang luya at luyang dilaw. Kapag nagsimula ng kumulo, hinaan ang apoy at idagdag ang balanoy. Patayin ang apoy, takpan ang kaldero,
at hayaan itong nakababad ng 10 minuto. Pagkatapos, salain at idagdag ang katas ng limon at isang kurot ng paminta. Pulot ay ilalagay sa dulo kung gusto mo itong gamitin. Mas malakas pang eliksir nito kaysa sa simpleng tsaan ng balanoy. Pinagsasama nito ang mga anti-inflamasyong katangian ng balanoy sa lakas ng luyang dilaw at luya na lumilika ng inuming nagpapababa ng pamamaga, nagpapabuti ng pagtunaw, nagpapalakas ng immune system, nagpapabuti ng memorya, nagpoprotekta sa puso, at nagsusulong ng tunay na paglilinis ng katawan. Medyo naibang rekomendasyon para sa eliksir na ito. Uminom ng isang tasa ng walang laman ang tiyan at kung gusto mo, isa pa bago matulog sa loob ng 40 magkakasunod na araw. Pagkatapos, magpahinga ng 1 linggo at magsimula ulit. Sa panahong ito, subukang uminom ng maraming tubig sa buong araw para makatulong sa pagtanggal ng mga lason sa katawan. Mga mahal kong kaibigan, tapos na ang ating pag-uusap na yon. Mapagbigay ang kalikasan at nagbibigay ng maraming yaman para sa ating kalusugan. Ang balanoy ay isang halimbawa lang ng kapangyarihan ng mga halaman na madalas ay abot kamay natin, pero nakakalimutan nating pahalagahan abil sa abala ng araw-araw at sa tuloy-tuloy na pag-aanunsyo ng mga gamot na gawa sa pabrika. Tandaan mo, bawat tasa ng tiyan na iniinom mo nang may kamalayan at pasasalamat ay isang hakbang papunta sa mas malusog at mas ganap na buhay. Ang pagtanda ay hindi kailangang maging panahon ng mga limitasyon at sakit. Sa kabaliktaran, maaari at dapat itong maging panahon ng karunungan, pagsasarili at pasensya. Maging kung saan maaari nating anihin ang mga bunga ng ating mga karanasan at patuloy na mamuhay ng may sigla at saya. Inanyayahan kitang subukan ang kapangyarihan ng balanoy at ibahagi ang karunungang ito sa mga taong mahal mo. Ang simpleng tsaa maaaring magsimula ng malaking pagbabago sa kalusugan ng mahal sa buhay. Sa huli, ang pinakamagandang regalong maibibigay sa mahal natin ay kaalamang nagdudulot ng kalusugan at kalidad ng buhay. Maraming salamat sa iyong atensyon. Hanggang dito. Hangad ko sa iyo ang kalusugan, kapayapaan at ginhawa. Hanggang sa muli.